Tanungin natin ang paghahanda nila. O paano ba talaga ang paghahanda na po pwede mong gawin? Pwede ba ako mag-ipon sa balde ng kuryente? Kausapin po natin ang tagapagsalita ng Office of Civil Defense Calabarzon, partner. Sa kanya natin malaman si Sir Ryan Derrick Marquez. Sir, magandang umaga po. Doris at Robert sa Tandem ng Bayan. Good morning, sir. Good morning, Doris and Robert. Opo. Sir, yun na nga katanungan namin ni Robert. Tayo, pag sinabi mo, ang anunsyo ng Maynila o Manila Water, o mamawalan kayo ng tubig, walang supply, o kaya mahina ang supply, makakapaghanda tayo. Pero pagka ganito pa sinasabi na magtipid tayo sa kuryente, ano ang partikular na dapat natin gawin? Kasi meron tayo mamaya babasahin, partner, yung grid status doon sa Visayas. Oo, naka-yellow sila eh. Pero agad-agad, ang gusto kong malaman, ano pa yung nagsasabihin ninyo na magtipid tayo? Anong gagawin namin para makatulong nga na itong mga grid na yan, mga alert status, ay hindi mauwi sa pula? So, maraming paghahandang pwedeng gawin. So, sinabi na nung una, yung pagtitipid. Siyempre, sa pagtitipid ng kuryente, ng tubig, ang una natin gagawin kung tayo ay may mga aircon, optimize lang yung paggamit, hindi naman yung nasa 16 degrees na parang kumbaga 25 degrees, yung mas madali yung pagpapalamig nito. Tapos alam naman natin pag ganito may mga electric fan tayong naka-open. Kung hindi ginagamit, patayin natin kasi rin yun, pwede mag-overheat yung electric fan, pwede rin na tuloy-tuloy yung pagdaloy ng kuryente. Titignan din natin yung mga nakasaksa. Kumukonsumo pa rin ito kahit hindi ginagamit. Yung mga ganong simpleng pagtitipid natin sa kuryente kasi alam naman natin na may magkakaroon ng limitasyon dun sa kuryente niya pinadadala sa atin ng mga electric companies. Opo. Sir, dito sa Calabarzon, ang sabi, yung 10 lugar dyan, medyo delikado yung heat index na mararanasan. Ano po ba yung guidance na ibinibigay po ng Office of Civil Defense sa mga kababayan natin dyan para po kahit papaano ay hindi naman masagupa yung ganitong katinding init na ito? Doon sa ating pagbabantay ng heat index, may mga areas na lubhang mainit or talagang kumbaga abutin natin sa dangerous yung heat level. Kasi pag umabot na ng 42 yung nararamdaman natin na init, ito yung kumbaga yung temperatura ng katawan, hindi naman yung mismong init sa labas yung nararamdaman natin. Maaari ito magdulot ng mga heat cramps, heat exhaustion, pwede ring heat stroke. So, kailangan doon pa lang sa mga level na meron tayong gagawin. Ibig sabihin yung pag-inom ng maraming tubig, isa yun. Kailangan din natin limitahan yung oras na paglabas. So, wag tayong time na tanghaling tapat o yung maaraw. Tapos, iwasan natin yung pag-inom ng kape, tsaa, soft drinks, ala. Kasi, pag tayo uminom ng ganito, tayo yung magbabawas pa tayo ng tubig sa katawan. Iihi tayo So, kailangan tubig lang inumin natin. Tapos, kung talagang hindi maiwasan na lumabas, gumamit tayo ng payong, sombrero, o yung damit na may manggas para hindi direct yung init sa katawan natin. And then, isasagawa din natin yung mabibigat nating mga gawain doon sa oras na medyo malamig pa yung oras, hindi naman yung kung kailan tirik yung araw. So, yun yung mga pag-iwas na pwede natin gawin para yung maibsan yung epekto ng El Niño. Opo. Pero, partner, isa na lang ako. Pagka ganyan po, sinabi ng OCD na may mga abiso naman kung ano ang dapat gawin. Pero kayo po ba ay nagde-deploy ng mga tao? Nang sa ganun ay napapatupad ito mga sinasabi nyong paalala. Kasi kung puro po tayo paalala, hindi naman talaga ginagawa ng mga tao. Ganun pa rin. Gaya po nung nangyari doon sa Los Baños. Sa kasamaang palad, meron pong nasawi dahil nag-brown out, hindi nakapag-nebulizer. Pagka ganyan po, ang tanong ko lang, meron ba kayo magbabantay, parang i-coordinate sa mga barangay na itong mga abiso ninyo, paalala ninyo, ay naipapatupad? Ma-implement ng barangay. Na-implement, oo. Bukod po sa paglalabas namin ng mga advisories, katulad po ito, kung kailan magkakaroon ng malakas na heat index o mainit na heat index,
may coordination po tayo sa mga national agencies at sa mga local DRM offices at saka local DRM councils. Sila naman po yung nagmo-monitor din at sumusuporta dun sa mga barangay, sa mga LGU. Sila po yung nagbibigay ng mga preparedness na kailangan gawin. Bawa po, sinabi nyo nga po na bantayan yung mga local government units, yung mga paghahanda tungkol doon. Bukod po sa amin sa pagpapaalala, sila po yung nagbibigay naman ba, i-ready po ba yung kailangan, kung may rasyon din po ng tubig na kinakailangan, kailangan din po na mabigyan ng emergency support yung mga nangangailangan nito. So, at the level din po ng mga local DRM units na nasa ibaba po. Opo, sir, dahil napakainit, syempre, ang isa pa sa pag-uusapan natin dyan, yung kabuhayan, yung Ayan. pananim ng mga kababayan natin, o baka may mga nagfi-fish pond din dyan. Malamang meron at meron dyan po sa Calabarzon. Paano po ngayon ang mga advisory ninyo at ano na yung nararanasan nila na epekto nito mainit na panahon base po sa monitoring ninyo at sa report na ibinibigay po sa inyo, Sir Rayan? Opo. So, yung koordinasyon natin, may mga preparedness measures po na ginagawa. Siyempre, yung food security po, mahalaga. Yung kabuhayan. So, meron po tayo kung sa mga department sa agrikultura, sa ngayon po mas maganda na mag-rotate po tayo ng ating mga crops. Yung pong mga crops na gagamitin natin ay yung nangangailangan ng kaunting tubig. Kasi yung condition po natin ngayon, nagsisimula pa lang po tayo, papasok pa lang po yung El Nino hanggang 2027 pa po ito. At ang pinakalubos na impact ay maaari pang mangyari by October. So papasok pa lang po tayo dun sa El Nino phenomena na to. And bukod po dito, kanina narinig ko rin yung nabanggit na magiging kaunti yung patak ng tubig o yung ulan, pero hindi po, magkakaroon pa rin po tayo ng mga katulad ng isolated na mga thunderstorms na mas malakas po. Mapapansin nyo po yung thunderstorms natin ngayon medyo mas malakas. Ganun din po, kahit konti yung ulan, makaka-experience pa rin po tayo ng malalakas na pagbagyo. So, yung paghahanda po natin sa agrikultura, at the same time, food security, and yung sa mga utilities natin, tubig, kuryente, yan din po binabantayan natin. Nagkaroon po tayo ng El Nino Preparedness Coordination Meeting at the level ng region. Ito po ay dinaluhan ng ating mga regional disaster counterparts. Ibig sabihin yung mga sa ahensya ng gobyerno, nagbabantay sa agrikultura, sa ating environment, sa ating energy, and lahat po sila nagbigay ng mga preparedness actions, pati po yung mga local government units natin sa mga probinsya. Ay naku, napakahirap po na tayo po ay nahaharap sa ganitong sitwasyon. Ano po, sabi ko nga kanina, yung sobrang init, para na tayong malapit sa pintuan ng impyerno. Yun nga, partner. Ang init na, may energy crisis ka Yan pa. na nga, nagsunod-sunod. Paano diskarte pang gagawin mo? Exactly. Lalo na kung ikaw ay may mga bata, may mga anak ka na maliliit at mga seniors gaya ko, 'di ba? Kailangan po talaga ng matinding paghahanda at malaman natin. Ayun na makikinig po tayo. Ano ba yung OCD na 'yan, 'di ba? 'Di ba? Correct. 'Di ba? Para malaman natin na kung ano talaga ang trabaho nila, ay makipag-coordinate po kayo sa inyong mga LGU dahil doon naman sila pumupunta. Doon sila nakikipag-usap. Doon lang, sir, sa meeting ninyo para sa preparedness sa El Nino. So ano yung mga preparation? So ano yung mga possible na gagawin po dyan sa Calabarzon para ma-mitigate itong effect po ng expected natin na matinding El Nino po, sir? Bukod po doon sa pamimigay natin, bibigyan natin abiso, warning advisories, at saka yung mga may preparation din po tayo sa mga ating mga local government units. Halimbawa, may mga local government units as early as now, naghihintagaan po sila ng mga task force or units na pwedeng tumulong sa pagrasyon ng tubig. Yung iba naman po, yung kanilang mga emergency kit, naka-ready na po. Kasi iba po yung lalo na kung ang mararanasan natin ay yung heat exhaustion. So may mga pangkalusugan po yung karamihan dahil ito nga po yung so yung mga sanhi po nito, yung mabigat yung mabagal po yung pagbaba ng mataas na temperatura. Tapos siyempre po yung physical activity natin. So may mga simptomas po na mararanasan. So iba po yung requirements niyan sa health natin. So yun, ready po nila. At the same time, meron po mga participation din po dun sa continuous natin na pagpapalagana. Kasi minsan, akala hindi, normal na init lang yan. Hindi yan yung
eto normal na ulan lang, normal. Hindi nila na alam na papasok pa lang po tayo, maaari pa. So, pwede pa rin tayong mag-prepare kasi yung pinaka malala na maging epekto ay parating pa lang. Hindi pa natin nararanasan yung isang malala na epekto. So, sa ngayon, ang magagawa natin, bantayan din natin yung ating kalusugan kasi may mga sintomas, akala natin normal lang yung mga sintomas. So yung mga local government units, meron silang mga nilalapit nila yung kanilang mga health emergency units sa mga barangay. Maaring naka-ready sila or meron silang mga quick reaction na unit na once na tinawagan mo, maaring pumunta agad o puntahan ng ating mga nakaranas ng mga emergency. Ayan. Kaya po doon sa mga kababayan natin, makikinig tayo sa official na announcement. Ha, wag po kayo maniniwala basta-basta kung saan mga nakapost yan na bigla kayong tatakutin. Alam nyo naman, yung iba kapag lalo mas may problema, mas nananakot sila at gumagawa ng kung ano-ano kwento. Nananamantala. Oo, di ba? Para maraming views, tapos susweldo siya. Kayo naman, kabang-kaba. Correct. Kaya sa mga tao na ganyan, wala naman kayo nagagawang mabuti, baka gusto nyo itulak ko kayo doon sa pinto ng impyerno. Easy. Mali. Oo. Hindi, nagbibiro lang naman ako. Kaya lang kasi lahat tayo, ang parang gasgas na gasgas, kailangan tayong magtulungan. Pagka bottom line, yun talaga babalik tayo doon. Magtulungan. Kaya naman, Sir, maraming salamat po sa inyong oras. Maraming salamat din po, Robert and Doris. Salamat po at Thank mag-ingat you. po tayong lahat. Thank you. Si Sir Ryan Derrick Marquez, ang spokesperson po ng Office of Civil Defense, Calabarzon.